Yes, good morning, good afternoon, and good evening. Saan masulok tayo ng daigdig, ano? So, patungkol ito sa ah, awayan, world war. Hindi world war, world war. Awayan ng dalawang abogado. Ang isang abogado, tagapagsalita ng taong bayan. Taong bayan ba? O tagapagsalita ng isang bayan, isang tao. Pag tagapagsalita ni Marcos, hindi taong bayan. At isang pangalawa sa pinakamataas sa Pilipinas na kung saan ay wala man lang galang sila. Ang ating Vice President Sara Duterte. So, sila ay palitan ng mga kuro-kuro. Kayo na ang maghusga kung alin ang mas credible or may laman ang mga sinasabi, ano. Pero pauna ko lang na si Attorney Claire Castro ay isang reyna ng fake news. Ang daming mga fake na nilalabas ito eh. Tapos ang ating gobyerno o ang ating mga congressmen sa tuwad ko ay galit na galit sa fake news. Dapat una nilang pagsabihan yung tagapagsalita nila bago ang iba. Although nakikita ko naman may mga fake talaga. Fake news, may fake title. So, pero kasi nga yan, ang reyna kasi nga, yung galing sa gobyerno, hindi lang galing sa gobyerno, kung hindi tagapagsalita pa ng gobyerno o ng kasi ang gobyerno, taong bayan, tagapagsalita ng taong bayan, yun pa yung masakit sa atin. So, pakinggan natin yung comment ni my former boss, General Macanas, ay pakinggan natin, ano. Then, kayo ang magbigay o maghusga sino ba ang tama sa kanilang dalawa. Word one. Hindi world one, ha? Word, salita. Pangaya, BP Sara between Yusek Castro. Matira ang matibay. Una, nagsalita si Yusek Castro, level up. Okay, dahil lang. Wala, pinapalevel up niya si BP Sara. Sumagot din si BP Sara. Garbage in, garbage out ka. Okay, ito. Post ng VOBPS. Ha ha ha. Yan. Garbage in, garbage out. Very clear. Attorney Claire Castro. Siner ni BOB Mirror, sabi niya. BP Sara to Castro's level up remarks, garbage in, garbage out. Another word war is in the offing as Vice President Sara Duterte fired back at Presidential Communications Officer, Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro over the latter's level up statement against her. Ito na yung level up, ano? Mag-level up ka, si Clark Castro sa BP, yung mga arguments mo, ipataas mo naman yung standard mo. Yun, diba lang ba? Sabi ni BP Sara, dapat sinasabi niya yan sa sarili niya kasi siya yung unang-unang namupolitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakaya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. Okay. So, ang post interview ito kahapon. Duterte, ito, dagdag ni BP Sara, dapat pumunta siya sa harap ng salamin at sabihin niya na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss. At ang sasabihin ko lang ay mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently,
wala kasing ginagawa yung CPPM para sa ating bayan, kaya wala rin masabi yung magsalita. Sabi ko nga, garbage in, garbage out. Kung ano yung nasasagap, kung ano yung nakukuha ni Jose Claire Castro sa presidente, yun lang yung nasasabi. Eh, according to the Vice President, wala namang ginagawa maganda ang presidente para sa taong bayan. Kaya wala rin siya masabi. Kaya puros na lang pang-aatake sa mga Duterte at ginagawa na nagpagsalita ng Pangulo. Ganun po yun. Yung ano. Okay, garbage in, garbage out. Una kong narinig yan kay Senator Coco Pimentel. I think sa isang Senate hearing. Sinasabi ni Senator Pimentel na, ano ba naman kayo? Tignan nyo yung data na sinasubmit nyo sa Pangulo. Hindi ko naman tandaan kung sino yung sasabihan niya. Na nakakaya. Kung ano ang ibigay nyo sa Pangulo, Presidente, yun din ang sasabihin niya. Kaya, dapat ano kayo na i-filter nyo yung mga information na nakakarating sa Pangulo para hindi nakakaya ang Pangulo. Lumalabas ngayon, garbage in, garbage out. Kung ano yung ibigay na lang information sa Pangulo, yun din ang sasabihin ng Pangulo. For example, yung una, kadiwa. Ang nakakarating sa Pangulo, bumababa na ang presyo dahil sa kadiwa. Kaya sa isang zona niya, 2023 zona, ipinagmalaki ng Pangulo. Napatunayan natin na kaya natin pababain ang presyo ng bigas, karne, isda, and others sa pamamagitan ng kadiwa. Zona yun, ha? Kaya natin pababain. But on the ground, hindi. Bumababa lang doon sa kadiwa, kailangan kadiwa, kakaunti ang kadiwa. Hindi yung pagkalahatan ng presyo. Yun, example ng garbage in, garbage out. Dahil naniwala ang presidente sa briefing sa kanya, siguro taga-Department of Agriculture, na Mr. President, bumababa na ang presyo natin. Dahil sa katiwa, yun, pinagmamalaki ng Pangulo. Bababang presyo. Ano ba? Flood control project. So, na naman. Pinagmalaki niya. We have completed 5,500 flood control projects at marami pang ginagawa. Grabe, malakpak. After 2 days, yun, Bagyo Katrina, di na fact-check sila. Garbage in. Walang Pangulo sa briefing sa kanya, yung sinasabi niya. Isa pa, yung KOJC rate last year. Very confident ang Pangulo. Wala ni isa mang pulis na nagdala ng baril. Saan ang human rights violation? Walang baril ang mga pulis. Ano ang katotohanan? Armado ang mga pulis. Pati si General Torre, inamin niya sa isang Senate hearing na may baril ang mga pulis na dala niya sa QOGC rate. O bakit ganon ang pronouncement ng Pangulo? Nakakaya. Garbage in, garbage out. Ano ba ka? Sa isang campaign rally, saan ba ito? Taklo, Iloilo ba? Sabi ay, sa Davao Norte ata. Sabi niya, Senator Tolentino, siya ang pinakauna nakarating sa Tacloban na nagdala ng tulong. Nung MMDA chairman pa si Francis Tolentino. Ano ang katotohanan? Si Mayor Rodrigo Roa Duterte ang pinakauna. So bakit ganon ang mga pronouncement ng Pangulo? Dahil yun ang nakakarating sa garbage in, garbage out. So, ito naman kay Jose Claire Castro, ako, naging-spokesman ako eh. Kaya ang trabaho ko, kung ano ang ginagawa ng 4th Infantry Division sa Northern Mindanao, Aragari,
marami. Yan ang sinasabi ko. Inform the people. Yun ang trabaho ko. Kaya ang mga tao na nakakarinig sa akin, unti-unti, nakukuha namin ang kanilang support and simpatya dahil nalalaman nila anong ginagawa ng kanilang Philippine Army para sa bayan. Ganon din sana ang trabaho ng malas press officer. Kaya sino may nagreklamo? Si Aidin Karen Davila. Bakit wala kayong sinasabi tungkol sa programa ng gobyerno? Yes, Karen Davila mismo nagpansin. Sa isang interview niya kay yung si Claire Castro, wala kaming naririnig ng mga ginagawa ng gobyerno. Puros na lang Duterte. Tama si Bibi Sara na ang tagapagsalita ng palasyo dapat mag-focus sa ginagawa ng gobyerno para sa bayan. So no wonder ngayon na bumababa ang trust rating ng Pangulo dahil ang spokesperson wala siyang masyado na ipapaabot sa taong bayan ng mga programa o kung meron man, hindi maganda ang dating, hindi pinapaniwala ng taong bayan, kaya yun, nagapag ang kanilang rating. Okay. Garbage in, garbage out. Ano ito? May continuation pa. Word 1, sino ang mananalo, matira at matibay. Okay. Salamat sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Okay? Ano? Nakakatulong kayo ng malaki sa training ng ating Pilipino. Oo, nakakatulong kayo daw sa talabang bukid, no? Kayo naman nakakatulong sa akin pagbigay ng diesel, ano? Next week, marami akong series of meeting. Tama lang na panggasolina natin. Ang mahalaga dito ay nakakapagbigay ako ng information, education sa Pilipino na kung saan, kung kahit man lang 100 o 1,000 ang nakukumbinsi natin na tayo ay magkaisa para sa bayan. Okay, balik tayo doon sa issue na may world war ang dalawang abogado. Totoo naman noong ko pa ito hinahanap even though in the vloggers, sa mga vloggers na pro Marcos, walang ginawa ang pro Marcos na vloggers na bayaran 300,000 monthly ay puro batikos ng batikos. Batikos sila ng batikos. Walang sinasabi. Parang ganito rin sinasabi ni General Macanak na gumawa kasi kayo ng mga project, mga programa, at yun ang sasabihin ninyo, idepensa nyo ang Pangulong Marcos na ito yung mga nagagawa niya sa kanyang panunungkulan. Ang problema wala kasi walang nagagawa. Walang nagagawang programa. Mas marami siyang programa labanan ang kanilang political opponent. Yan ang katotohanan ngayon. Wala silang masabi kung hindi bira ng mga Duterte. Anong klaseng administrasyon na ito? Kaya nga ako ngayon, dalawa kasi ang words na hindi ko kayang sabihin noon. Nung ako'y umalis na rin sa Marcos side, yung nabudol at saka nabudol, saka bangag, So hindi ko masabi yan noon Kasi nga naniniwala pa ako na may magagawa ang Marcos. Pero habang tumatagal, lumalala ang problema ng bayan. Kaya nga ang mga pro Marcos vlogger, walang ginawa kundi tirahin yung kumukontra kay Marcos. Pero sa programa, wala man silang sinasabi. Dapat doon kayo mag-focus para ang taong bayan naniniwala sa inyo. Ang ginawa lang ninyo, kung hindi manira para sirain nyo ang Duterte para wala kayong kalaban sa this coming election at saka sa 2028. Mga angal kasi kayo Mga vloggers pro Marcos,
Yung mainstream media, wala na tayong asahan dyan. Siguro, maaaring masahan natin ang mainstream media, yung ANTV, at saka, ano pa yun, ANTV, yung Gemini. Yan yung mga na-monitor ko. Sa radio station, hindi ko gano'ng na-monitor na sila kung sino ang mga neutral, ano. So, ito rin ang hinahanap ko rin kay Reyna ng fake news, si Atty. Claire Castro, na hindi lang puro banat sa mga Duterte, kung hindi magsalita siya sa mga programa ng administrasyon. Ano ang nagawa? So, yun yung maganda. Ano? Okay. Sana ganun tayo. So, panawagan ko uli bilang isang vloggers ng Makabayan in Informative Channel, ano, ay pinipilit natin na ma-educate ang Pilipino na tayo ay magkaisa. Kung di tayo magkaisa, kailan? Mayroon pang namumuno sa inyo. Now, kung yun namumuno at medyo humina na o mawala ng gana, magantay na lang tayo ng swerte. Maaaring may swerte pa. Bahala ng Panginoon sa atin. Pero sabi ko nga sa inyo, manindigan tayo kasi. Katulad nito, may nabasa ako kanina. Sabi nung isang kasama ko sa kabaro ko, may inyo for personnel, na huwag nyo kaming ipapare sa mga ibang profession. Kasi kami, wala kaming holiday. Wala kami lahat. Kumbaga 24/7 ang duty namin. Kaya mahirap kaming ikumpara. Tama nga naman, mahirap kaming ikumpara. Pero ang challenge ko rin, alam natin na niloloko tayo ng harap-harapan. Alam natin na niloloko tayo ng harap-harapan. Hindi rin tayo kumikilos o kumikibo. Para rin tayo mga ibang Pilipino na niloloko na tayo, pero hindi rin tayo kumikibo. Dahil hindi pa tayo apektado. Kailan tayo kikilos pag apektado tayo? Pag lahat tayo ng apektado, hindi mahirap nang i-recover yan. Kasi lahat na tayo eh. So, yun yung healing natin na magkaisa tayo. Na ang purpose lang natin, pukawin ang nasa gobyerno or palitan talaga ang sistema ng gobyerno. Yun yung gusto natin. Palitan talaga. Kaya lang, iilan lang kasi na i-educate natin. Tapos may mga trolls pa. Pero actually, wala na akong trolls dito eh. Kung hindi, yung kasama mo na lang ang nagiging trolls. Yung demon's mind. Ano? Hindi ko maintindihan bakit kinokontra tayo. Ano? Sana doon tayo mag-focus sa nagpapahirap sa atin, sa bayan. Okay. Dagdag ko sa mga main in your personnel. Magising tayo. Alam ko, kayo, naghantay na lang kayo ng pagkakataon. Pero sana yung pagkakataon na yun, lumitaw na yung pagkakataon na yun. At ang Filipino Guerrilla Forces, tuloy-tuloy lang tayo. Kasi hindi pa sapat ang ating bilang. Mayroon tayong sinasabi na 40 million. Yes, totoo yan. Pero sila ay hindi pa sila educated. Almost, yung kasing yung bilang na yon ay grupo sila ng mga pang-politika. So, hinati ko yung grupo ng affiliated pang-politika at pang-laban. Talagang do or die. At saka mas marami kasi yung pang-politika eh. Because they are there, maaaring gusto nilang tulungan o ginawa rin hanap buhay. Ano? Actually, yung mga rally-rally na yan, marami nang yumaman dyan eh. Sa rally-rally, sa totoo lang, maraming yumaman. Tapos, ang masaklap nito, ang tao nagamit. So, ang tao nagsawa na rin. So, mahirap na rin humila. Mahirap na rin humila. Pangalawa, puro budget ang hinahanap. Kasi nga,
nasanay na sila na pera-pera. Ito naman mga politician, bigay ng bigay sila sa pera, pero pinagkakakitaan naman sila. Bakit hindi nila tingnan yung grupo na para sa bayan? Katulad nito ngayon, darating ang election, May 12, na mayroon tayong pagtitipon ng May 7 to 9 para iparamdam sa COMELEC na hindi tayo papayag. Pero ilang pa lang tayo, sana lahat tayo makiisa. Mayroon tayong prayer vigil sa harap ng COMELEC magsimula ng alas 9 ng umaga. So yun lang, maraming salamat.